No? Alam nyo, maraming mga tao, totoo ba ang mga tao nagpupursue ng honor? Masaya ba ang tao sa mga estudyante? Masaya ba kayo pag kayo ay nabigyan ng honor? Sino rito yung nabigyan na ng honor? Tawagin natin ng first honor. Di ba? Sabi ng teacher, sayang, honor ka na sana. Kulang ka lang ng 0.5. Grabe, 0.5, di pa na honor. Sayang naman. Sino nakaranas ng ganun? Ha? Yung anak ko sabi, Daddy, kulang na lang ako ng ganito. Si Philip, sabi ni Philip, ilan ba kulang mo, Philip? Ha? 10 points exam. Parang laki pa nun. Kulang na lang ng points, 10 points na lang, honor na. Bakit? Kasi we want to be honor. Amen. Tingnan nyo itong picture na to. We want honor in our academics. We want honor in sports. Di ba? We want honor in business, ma-appreciate. Okay, employee of the year. Napunta na ba kayo? Mga Jollibee, mga lalagay pa yung picture. Employee of the year. Nakalagay pa yung picture. Kaganon, di ba? Ino-honor, we want to be appreciated. Amen. Ang mga sundalo, pag ikaw ay may ranggo, you want others to what? To honor you. Sinasalute ka. Nadidisrespect yung mga opisyal ng sundalo. Pag dumaan yung mga kadete, hindi sila sinalute. Because saluting is honoring. Amen. Ang mga artista, pinaparangalan yan, nilalagyan pa ng star sa kalsada, dadaanan mo, nakalagay ang pangalan, Babalu. Grabe, sikat na artista, di ba? Pero yung mga tao ngayon, yan ang pinopursu. Alam nyo sa mga magulang, pero sabi ng Bible, honor your father and mother. Sa Pilipinas, ano ang simbolo ng honoring natin? Ha? Mano. Alam nyo ba ang pagmamano is a sign of honor? O, sa Thailand, paano sila mag-honor? Nakaganyan ang kamay, nagbabaho. Ang Japan, ganun lang sila. Walang kamay. Ang sa Pilipinas, kinukuha natin ang kamay, nagmamano. Bakit? Ano bakit pag nagmamano kinukuha ang kamay? O sino makakasagot? Bakit? Respeto. Pero ano bakit? Kasi ang ibig sabihin ng mano in Spanish means hand. Kaya nga pag may mga nag-aaway, mano-mano tayo. Ang ibig sabihin ng mano-mano tayo, suntukan tayo gamit kamay. Kasi ang mano, anong ibig sabihin ng mano sa Spanish? Kamay. Kaya pag nagmano ka, kinukuha yung kamay. Inilalagay sa noo. Mano po. Yun ang ibig sabihin nun. May natutunan kayo ngayon. Di ba? Kaya pagka nagmano, hindi pwedeng mano na walang kamay. Di ba? Ang tawag doon, bowing. Pero sa Pilipinas, nagmamano tayo. Bakit? Kasi we want to be honor. Amen. Ayun yung isang traits ng Pilipinas na maraming mga kabataan ang nakalimutan na. Sino rito, nagmamano ka pa sa nakakatanda sa'yo? Sino rito, nagmamano ka pa sa mga people in authority? Sino rito, nagmamano ka pa sa pastor? Ang pagmamano po, dalawa kasi yan eh. Nagmamano ka because of age. Pag lolo, lola, tatay, nagmamano ka. Nagmamano ka rin because of authority. Amen. Pastor, bakit sa church? Nagmamano pa sa'yo yan, mas matanda sa'yo yan. Kasi sa church, sino bang spiritual authority? Si pastor. Kaya nagmamano ka kay pastor, nagmamano ka kay bishop, kahit mas matanda ka, kasi ino-honor mo yung authority na binigay ni Lord sa kanya. Are you getting me? Because pagmamano is honoring. Amen. Kaya lang, mga tao ngayon nagpupursu ng academic honoring, ng sports honoring, business honoring, di ba? Sa mga sundalo. Naghanap tayo, nagtataas tayo ng career, naghanap tayo ng promotion.
nagpupurso tayo because we want to be seen by people. Amen. Pero ang totoong honoring na nanggagaling kay Lord, iba. In the kingdom of God, honor does not begin with people noticing you. Honor begins with God knowing you. Titin natin yan. Sa kaharian ng Panginoon, honor does not begin with people noticing you. Uy, may medal! Uy, may certificate! Uy, na-promote! Uy, achiever! Uy, ang taas ng ranggo. No, those are worldly honor. Amen. Pero sa kingdom of God, ang totoong honor nagsisimula by God noticing you, knowing you, not people. Amen. Tingnan niyo si David. Si David ba mataas ang ranggo? Siguro kung pupuntahan mo ang isang bansa, wala nang tataas sa ranggo sa hari. Sa Israel, nung panahon ni David, wala nang pinakamataas na honor, na may honor, kundi ang hari. Pero ang sabi ni David in Psalms chapter 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Ang sabi ni David, kung meron akong isang bagay, isa lang, na dinidesire, that I may dwell in the house of the Lord. Ano yung that I may dwell? Ang ibig sabihin dito ni David, ang nais ko, isa lang ang nais ko, magkaroon ako ng access sa presensya ng Diyos. Sino rito sabik ka sa presensya ni Lord? Amen? Meron ka bang dinidesire? Ang dinidesire mo ba, that I may dwell in the house of the Lord? Magkaroon ako ng access sa presensya ni Lord. Maraming mga tao, iba ang dinidesire. Ito si David, iba. Kaya ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Because when you are in the presence of the Lord, intimacy take place. Ang pagpunta mo, paglapit mo sa presensya ng Diyos, ito ay nagbibigay ng intimacy. Sabihin nga natin yung salitang intimacy. Bakit napakalaga ng intimacy? Because intimacy gives us access to God, not status. Ulitin ko yun. Intimacy, yan po yung ating unang point. Intimacy gives us access to God, not status. Kung gusto mo magkaroon ng access kay Lord, nagsisimula po yan sa intimacy. Na magkaroon ka ng desire. Sabihin nga natin desire. This year, 2026. Baka naman yung iba, ay, nakita na ba kayo ng pila nung mag-launching ang iPhone 17? Grabe, yung iba natutulog na. Doon sa mga branch, isang araw pa lang, out of stock na. Bakit? Ang daming nag-desire. Kamahal na cellphone. Pinipilahan. Kay Lord, sino rito, dinidesire mo si Lord? Sabi ko nga, nung iniisip ko, grabe yung mga tao, no? Dili mo doon na natutulog para lang makuha yung gusto nilang mabili na cellphone. Amen. Ano kaya dapat ganun tayo kay Lord? Meron kayong ganun? Yung pagbaba ka umaga, ang service 10 o'clock, di ba? Yung pagbaba ka, baba muna tayo, 8 o'clock. Binakahiga. Sino yung nakahiga dyan? Ay, pasensya ka na, pastor. Talagang hindi na ako hinihintay ko talaga, gusto ko mag-worship kayo. Grabe, excited. Amen. Bakit? Kasi iba yung level ng desire. Kasi tandaan nyo mga kapatid, your desire is determined by your intimacy with God. Amen. Alam nyo, sa mag-asawang nagiging problema, pag nawawala na yung desire. Yung parang, nagsasawa na ako sa mukha mo. Grabe naman to. Nagsawa sa mukha ko. Nawala yung desire. Pag nawala ang desire, mawawala ang intimacy. Amen.
dapat sa mga mag-asawa, kahit ilang taon na kayo, may desire pa rin kayo sa isa't isa. Tama ba, kuya? Amen! Ay kahit anong itsura ng asawa mo, i-desire mo pa rin kasi desire and intimacy goes beyond physical. It's as emotional. Amen. Tayo kasi, napupunta ang mata natin kung saan-saan, kaya nawawala ang intimacy. Tingnan nyo, pag ang isang tao nagkaroon ng ibang desire, mawawala ang intimacy. Bakit nagkakaroon ng problema ang mga relationship? May ibang desire. Tama, mali? Pero kay Lord, dapat si Lord i-desire mo. Kaya sabi ni David, one thing I have desire of the Lord. Isa lang. Ilan ang dinidesire ni David? Isa lang. Si Lord lang. Na gusto ko mag-dwell ako. Gusto ko may access ako. Gusto ko nandun ako sa presensya ni Lord. Sabi niya rito, tingnan niya ang ganda. Bakit? Bakit niya gusto doon sa presensya ni Lord? To behold the beauty of the Lord. Grabe. Is that intimacy? Di ba? Minsan si pastora, pagka kaming dalawa, nakaganon lang ako sa kanya. Ba't ganyan ka makatingin? Alam mo, gaganda na ako sa iyo. Kaya na umaga, sabi ko, ang ganda-ganda mo ngayon. Si pastora, haba ng hair. Amen! Dapat yung mga husband, marunong pa rin magpuri sa mga asawa. Amen! Tapos yung mga asawang babae naman, purihin niyo pa rin yung asawa mo. Ano ka ba naman? May pawis ka. Yun lang alam mo sabihin. Amen. Si pastor sabi, pastor, ang gwapo-gwapo mo. Hindi ka nagbabago. Sabi, uy, Diyos lang ang hindi nagbabago. Aga-aga ka. Pero may kinig konti yun. Ayaw, minsan para kami naglolokohan dalawa. Pero alam nyo, because of that, mas nadidevelop yung, kanina nga umaga nag-uusap kami. Sabi niya, sweetheart, kailan tayo uling nag-away? Sabi pa hinaano yung, kasi minsan may mga nababalitaan kami, nagkakasama. Ewan ko nga, ba't di ba tayo nag-aaway? Parang gusto mo, di ba? sabi ko sa kanya, kasi alam mo bakit? Regalo ka ni Lord sa akin. Ay ako, ang dami mong pinagtsatsagaan sa akin. Sabi ko sa kanya. Alam mo si pastora, napakatsaga. Oo. Pagka wala ako sa wala ako sa hulog. Abay, lang yan, tahimik lang yan. Hindi niya ako sinasabayan. Sabi ko, pasalamat ako, hindi ako binigyan ng Armalite ni Lord. Yung ibang asawa kasi, Armalite ka. Duguan yung asawa. Di ba? Yung iba, basuka pa. Ito sa'yo. Wasak-wasak na. Ako, never kong na-experience kay pastora yan. Mga kids, just observe. Hindi, kaya totoo ba yun? Alam nyo bakit? Nire-relate ko kasi yung relationship natin sa bawat isa. Sa relationship natin kay Lord. Amen. Sino dito pag kay Lord, puro ka reklamo? Lord naman, akala ko ba pag nagbigay ako, pagpapalain mo ako, ba't wala naman pagpapala? Lord, kung kaya naman nag-check, grabe, na-armalite mo si Lord, sabi ni Lord. Bakit? Kasi nga, yung desire. Sabi ni David, pupunta ako sa temple, hindi para maghanap ng material na bagay. Hindi niya dinidesire, Lord, I want to dwell in your presence para yung blessing makuha ko. Anong hinahanap ni David? Yung blessing? No! Yung the beauty of the Lord. Nakatitig lang ako kay Lord, sa presensya lang ni Lord. Amen. Sabi ko nga, sabi ko, Pastor, talino mo. Bakit? Nung wala pa akong pera, hindi mo tinignan yun. Kaya ako, tinago ko muna yung pera ko . Sa totoo lang, si Lord, naghihintay ng taong ang desire siya. Alam niyo ba si Lord siloso? God is a jealous God, sabi po ng Exodus chapter 20. Amen. He don't want to give His glory to another. Kaya tayo, ingat tayo.
status, ito yung pinagkaiba ng may access kay Lord. Ang status is about where you stand among people. Mayaman ka, maporma ka, may title ka, status yan eh. Di ba? Pag nakasuot ka ng branded na damit, status yan eh. Yung pag nagsi-cellphone ka, kulay orange, iPhone 17, Pro Max, fully paid. Wow! Ang tawag dyan ano? Status. Di ba? Pag nakadrive ka, BMW, grabe. Audi, status. Ang status, yun yung tingin sa iyo ng tao. But access is about where you sit with God. Anong mas mahalaga sa iyo? Anong mas importante sa iyo? Yung status mo, yung tingin sa iyo ng tao, o yung posisyon mo kay Lord? Anong mahalaga sa iyo? Si Mary at saka si Martha, magkapatid, sabi ni Lord, pupunta ako sa bahay niyo. Abay, si Martha, ang inisip niya yung status. Ay, kailangan makita ng mga disciples tsaka ni Lord na naganda ako, na may pagkain ako, na malinis yung bahay, yung tutulugan nila maayos. So, ang daming ginawa ni Martha. Nag-perform. Bakit siya nagpe-perform? Because of status. Amen. Basahin natin, Luke chapter 10, verse 39 to 42. Mary, sabi ng Bible, sat at Jesus' feet and heard His word. Ang mahalaga kay Mary, yung kanyang position kay Jesus. Umupo siya sa paanan ni Jesus, nakinig. Si Martha, mas mahalaga sa kanya yung kanyang performance. Nagluto, adobo, minudo, di ba, kare-kare, di ba? Pagod na siya, pinagpapawisan. Sabi niya. Tapos pagtingin niya, asa si Mary? Asa si Mary? Nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang hindi niya alam, hinahanap din siya ni Lord. Sabi ni Lord, nasa si Martha? Nagsimula na Bible study Amen. Nagtuturo na ako sa si Martha. Lord, busy po. Ang daming ginagawa. Amen. Ay sabi ni Martha, pinuntahan si Lord, Lord, etong si Mary. Kanina pa ako nagtatrabaho, ang dami ko nang ginagawa, napapagod na ako. Walang pakialam. Nakaupo lang dyan, nakikinig. Anong sabi ni Lord? Martha, one thing is needed. One na naman. Isang bagay lang ang kailangan. Ano raw yun? Yung pinili ni Mary. And Mary has chosen that good part. Mary chose presence over productivity. Access over activity. Intimacy over impression. Kaya ang sabi ni Lord, tama yung pinili ni Mary. Yung iba, busy-busy. Wala namang intimacy. Sino rito busy-busy kay Lord? Wala namang intimacy. Hindi na nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray, pero busy. Sa tingin niyo si Lord excited sa attendance o sa relationship mo sa Kanya? You can be so busy doing things for God. But what God is looking is you intimate with Him. Palapakan nga natin si Lord. Bago ka tawagin ni Lord para gumawa para sa Kanya, ang gagawin ng Diyos, ikaw muna ay iimbitahan niya sa presensya niya. Sino rito gusto mo this 2026, yung buhay mo maging kapaki-pakinabang? Sabihin mo, sino rito anak ka na ni Lord? Abay, kung anak ka ni Lord, pakinabangan ka naman ni Lord. Sino rito tagal kang pinakinabangan ng demonyo? Sabihin mo sa demonyo, break na tayo. Ang buhay ko na ngayon kay Lord. Amen. At ang buhay ko ngayon, papagamit ko para sa kalwalhatian ni Lord. Kaya lang, bago ka magamit ng Lord, iimbitahan ka muna ng Lord sa kanyang
presensya. God invite us into His presence before He involve us in His purposes. Bago ka involve ng Diyos sa kanyang ginagawa, gusto niya muna ikaw ay dalhin sa kanyang presensya. Amen. The question is this: are you pursuing God for visibility or are you valuing Him for access? Alam niyo kasi ang problema, ang pagiging religious, nagiging status. Ulitin ko, ang pagiging religious, nagiging status. Di ba? Nag-church ako, status. Minsan pupunta na tayo sa church, maraming mga tao, nagpupunta ng church kasi status. Makita nila, nahihiya. Ako nangyari sa akin yan Nung ako po ay nag-aaral, for a whole year, nag-church ako, pero wala naman talaga sa puso ko. Kasi kami, buong pamilya namin, Christian na. Born again na yung buong pamilya namin. So sasama na lang ako mag-church. Pero yung puso ko, wala doon. So I'm pursuing God for visibility lang. Para baka sabihin, ano ka naman yun, di ba? Pero ang hinahanap ng Diyos, ang binabalyo ng Diyos, yung access natin sa intimacy. Listen, when intimacy becomes our pursuit, honor becomes God's responsibility. Wow. Pag ang pursuit mo, yung intimacy mo with God, sagot ni Lord ang pag-honor sa buhay mo. Si Lord ang magtataas sa'yo. Si Lord ang magpo-promote sa'yo. Si Lord ang magpaparangal sa'yo. Amen. Dadaling ka ng Lord sa higher ground. Pero ang nais ng Diyos, ikaw muna ay makadevelop ng intimacy sa Kanya. Number 2, intimacy produces identity, not insecurity. Totoo ba maraming mga tao nagiging insecure? Tingnan niyo, sabi ng Matthew chapter 3 verse 17, ito po yung magsisimula na ng ministry si Lord. Siya po ay binautismuhan ni John the Baptist. At nung binautismuhan ni John the Baptist ang ating Panginoong Hesus, pag-angat niya sa tubig, bumaba ang banal na espiritu like a dove. At ang sabi ng boses, may nagsalitang boses from heaven. And suddenly a voice come from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Alam niyo, nung panahon na ito, wala pang ginagawang ministry ang Panginoong Hesus. Sisimula pa lang siya. Pero nag-declare na ang Diyos, hindi nang ginagawa o nagawa ng Panginoong Hesus, kundi kung sino si Lord. Amen. Ang sabi ni Lord, "This is my beloved Son." This declaration is not based on performance. It is rooted in intimacy. Hindi nakapokus sa performance. Hindi sinabi ni Lord, ito ang aking anak na matalino. Ito ang taong magaling. Hindi. Ang sabi niya, "This is my beloved Son." Word of intimacy yun. Amen. Sino ito gusto mo masabi ni Lord yun? Ito, matindi anak ko. Dineclare, in-identify yung iba, dinideny. Sabi ng Lord, darating ang panahon. On the last day, may mga kakatok sa langit. Lord, papasukin mo kami sa heaven. Hindi mo ba alam, active ako sa church. Every Sunday, nagpupunta ako. Sabi ng Lord, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Grabe, hindi kilala. Dininay. Sino rito ayaw mong madinay ka ni Lord? Listen. Insecurity is the fruit of distance from God. Identity is the fruit of nearness to God. Kaya ka insecure kasi malayo ka. Ngayon, pag ikaw malapit, may identity ka, secure ka. Alam nyo, bakit nagkakaproblema mag-asawa? Nakita na ba kayo ng mag-asawa, yung asawa insecure dun sa isang asawa niya? Yung lahat na lang pinagsasalosan. Sino yung kausap mo? Abay, ano lang yun? Di ba? Yung nagdadala lang na, delivery.
Nagselos pa, yung nagde-deliver, pinagselosan pa. Nagdala lang ng parcel. Anong parcel? Teka lang. Bakit nagiging insecure? Alam niyo ba mga tao, pagka masyadong seloso, insecure? May konting kausap lang, nagdududa na. Bakit? Kasi nga, walang level of intimacy. Alam mo, pag ikaw may level ka ng intimacy sa kapartner mo, hindi ka insecure. Kahit sino kausap niyan, kilala mo yan, may insecure. Di ba? Alam ko relationship namin. Kahit sino pang kausapin yan. Kahit saan pa pumunta yan. Bakit? Alam ko, asawa ko yan eh. May level kami ng intimacy. The more the couples are close, the more there is security. Amen. Alam mo dapat. Sino rito secure ka sa Lord? In John chapter 12 verse 26, tingnan niyo ano sabi ni Lord dito. If anyone serves me, let him, sabihin nga natin yung word na follow. Sumunod ka, lumapit ka, dumikit ka. Tapos ang sabi niya, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will. O sino raw ino-honor ni Lord? Yung mga nagfa-follow. Pero hindi lang yung nagfa-follow ka. Dapat nag-e-stay ka. Amen. Sino yung sumusunod ka kay Lord? Pagtingin ni Lord, nasaan na siya? Ay Lord, sandali lang. Side trip lang Lord, side trip. Walang side trip kay Lord. If you will follow the Lord, where He is, there you, dapat nandun ka rin. Ayan o. Where I am, there my servant will be also. At yung gumagawa nun, sabi ng Bible, if anyone serves me, him my Father will honor. Listen, paano na-identify ang sarili mo bilang Kristiyano? So, totoo lang, maraming mga tao, sabi nila, Kristiyano sila eh. Tanungin mo ang katabi mo, Kristiyano ka ba? Sige, tanungin mo. O, bakit tayo yung tanungin? Dali. Tanungin mo yung katabi mo, Kristiyano ka ba? Dali, tanungin mo, Kristiyano ka ba? Ano sabi niya? Why? Because identity is shaped by proximity. Kaya yung iba nagdududa eh. Sabi nung isa, pag ikaw namatay ka, saan ka pupunta? Di ko alam, malay ko. Duda ka pa. Pero alam mo, pag ikaw close ka kay Lord, alam mo. Kasi alam mo ang puso ni Lord. Amen. Nasubukan mo na ba na ikaw malapit ka sa isang tao, yung boses alam mo. O order pala yung kasama mo, yung maangang, ay naku, huwag maangang, di mahilig sa maangang yun. Hindi ko makain ng maangang. Ba't mo alam? Because close kayo. May proximity ka sa Kanya. Amen. Kuha mo nga ng ice cream. Ano ba? Kuha mo, paborito nun, Rocky Road. Bakit mo alam? Kasi kayo ay close. Kuha mo nga ng ice cream. Anong flavor? Kahit kinakain nun. Bakit mo alam? Matakaw, hindi. Bakit mo alam? Kasi close ka. Sino dito kaibigan mo, alam mo ang paborito? Alam mo yung ayaw. Huwag mo nang pilitin, ayaw niya. Mapipikon yan. Alam mo, ayaw nang pinipilit siya. Paano mo nalaman? Kasi close kayo. Your identity is shaped by your proximity with God. Alam mo ba, pag ikaw close ka kay Lord, nasi-shape ka, namumold ka. Amen. Kaya napakalaga po na malapit tayo kay Lord. Listen, when you are close with God, you hear the voice of God. Bakit yung iba hindi marinig ang boses ni Lord? Bakit hindi marinig ng ibang boses ni Lord? Sige, kailangan ng volunteer. Pumunta rito sa harap yung gusto mag-volunteer. Volunteer. Dali, may magagawin lang tayo illustration. Come on, kahit sino. Punta na rito, volunteer, isang tao. Dali, isa lang. One. Sige, volunteer. Sino mag-volunteer? Sige na. Isa lang. Yung matapang. Baka si nanay, lumapit dito. Kayo, ayaw mag-volunteer. Dali, sino? Come on. Volunteer. Kahit sino. Halika. Caleb, ikaw. Halika, Caleb.
Tingnan nyo itong illustration ko na to. Bakit napakahalaga ng proximity? Lapit ka rito. Close na nga, proximity nga. Narinig niyo sinabi ko sa kanya? Sino nakarinig? Narinig niyo sinabi ko sa kanya? Siyempre malapit. Di ba? Kayo hindi niyo alam. Sige, go. Kayo, go. Kayo, go. Come on, hindi kayo nag-go. Go. May blessing ako sa'yo. Bakit siya nakuha niya yung blessing? Kayo, pinagkuko nga kayo, hindi nyo kinuha. Kasi hindi nyo narinig. Bakit? Malayo kayo. Yung malapit, yun lang ang nakarinig. Sabi ng Lord, may pagpapala. Andun. Hindi ka nakapunta, hindi mo nakuha. Bakit? Ang layo mo. Sino rito gusto mo makuha yung pagpapala mo kay Lord? Amen. Naririnig mo ba si Lord? Ay si Caleb Hintay mo yung go. Binubulong ko, hindi nyo rin pala naririnig. Sabi ko sa kanya, pag sinabi kong go, punta ka kay Pastora, may pagpapala doon. Sabi ko rin sa inyo, go! Sabi, narinig niyo yung sinabi ko kay Caleb? Hindi pa. Go! Sabi ko sa inyo, pinauna ko pa kayo. Walang pumunta. Bakit? Hindi nyo narinig. Yung mga naka-online narinig nyo? Baka biglang may lumabas no? Pero nung sinabi ko kay Caleb, go! Di pumunta kay Pastora. May nakuhang blessing. Amen! Tayo sabi ng Lord, hindi mo nakuha. Nauna ka. Bakit? Hindi mo naririnig si Lord. Ang naririnig mo, yung problema. Ang naririnig mo, yung gulo. Alam nyo, tayo everyday, marami tayong naririnig. Amen. Sumisigaw. Kaya minsan naiinis ka kasi ang naririnig mo, yung problema, nai-irritate ka doon sa problema, nai-irritate ka, ginugulo ka ng demonyo, naririnig mo yung demonyo. Pero si Lord, naririnig mo ba si Lord? Hindi mo marinig si Lord. Bakit? Malayo. Amen. Pagkatabi mo, rinig na rinig mo. Inakbayan ko pa Sabi ko sa kanya, naririnig mo ba ako? Opo. Kung sinabi niyang hindi po, maglinis ka ng, di ba? Sino dito naniwala mahalaga yung proximity? Maganda yung dikit ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, dikit ka kay Lord. Sino dito gusto mo i-honor ni Lord ang buhay mo? Dalhin ka ng Panginoon sa ibang level o promotion. This 2026, maraming ipopromote si Lord. Kaya lang bago ka i-promote ni Lord, kailangan ma-shape ang proximity mo kay Lord. Not your activity, but your proximity. Yung iba, gusto kong mas makilala si Lord. Ang gagawin, magpapakasipag, gagawa, mag-i-involve. Wala na bang pong masamang mag-involve? Pero habang nag-i-involve ka, dapat lumalapit ka kay Lord. Mas mahalaga ang paglapit mo kay Lord kaysa sa activity para kay Lord. Amen! Mas mahalaga kay Lord yung relationship mo sa Kanya. Amen. Number 3, intimacy purifies motives, not ambition. Tingnan nyo ano sabi rito ng Panginoon. In John chapter 8, verse 29. And he who sent me is with me. The Father has not left me alone. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoong Jesus. For I always do those things that please Him. Ang ginagawa daw ng Panginoon, yung mga bagay na nagpi-please kay God. Amen.
Sino dito kaya mo sabihin yan? Ay ako, ginagawa ko lang yung mga bagay na nakaka-please kay Lord. Ang ibig sabihin niyan, simula pa lang ng ministry ng ating Panginoong Hesus, tama na yung motibo niya. Sino rito may tama kang motibo? Ambition asks, how far can I go? Intimacy asks, what pleases the Father? Pag ikaw may intimacy ka sa isang tao, ang iniisip mo, magiging masaya kaya siya rito? Pag ikaw nagregalo ka sa isang tao na kilala mo, mapapangiti mo. Bakit? Alam mo ang gusto niya eh. Amen. Yung anak kong babae, nandito ba si Faith? Wala si Faith, ano? Yung bihira kasi umakita ng ganito eh. Bihira yung tao na hindi mahilig sa chocolate. Amen. Karamihan mahilig sa chocolate. Amen? Kaya sabi ko, kung one day, may manliligaw sa anak ko, malalaman ko kung kilala niya yung anak ko, hindi niya ririgaluhan ng chocolate. Kaya pag niregaluhan niya ng chocolate, tumayos ka dyan, hindi mo kilala itong anak ko. Lapit ka ng lapit, hindi mo na makilala to. Pero regalo mo ng chocolate, hindi nga kumakain ng chocolate yan. Amen. Pero pag kilala mo ang isang tao, alam mo kung anong gusto. Sabi ni Pastor, sinabi mo na, di alam na ng iba. Tagal pa naman manliligaw sa kanya. Ako mahilig ako sa chocolate. Ang intimacy, ang tanong, ano bang nakaka-please sa Diyos? Amen. Yung mga anak, alam mo ba yung nakaka-please sa magulang mo? Pag umuwi ka ng oras ng gabi, natutuwa ba magulang mo? Ay, alam mo pala. Ba't ginagawa mo pa rin? It's either alam mo, sumusuway ka. Pero sa Panginoon, sabi niyang ganon, my intimacy ask what pleases the Father. In 2 Corinthians chapter 3 verse 18, tingnan nyo, but we all, with unveiled face, beholding, as in a mirror, the glory of the Lord. Tinitignan mo yung glory ng Panginoon, nagbe-behold ka, nag-enjoy ka sa relationship mo sa Lord. Ano raw nangyayari? Are being transformed into the same image from glory to... Alam niyo ibig sabihin yan? Ang tao pala, pag nasa loob ng intimacy with God, nababago. Pero mo nag-behold lang, as in the mirror, the glory of the Lord, nag-behold ka. Ini-enjoy mo yung presensya ni Lord. Ang sabi ng Bible, you are being, transformed into the same image from glory to glory. Kaya dapat ang lumalapit kay Lord, ang may relationship kay Lord, pabait ng pabait. Hindi yung kung kailan naging Kristiyano, naging masungit. Amen. Sino rito pabait ka ng pabait? Nag-iiba kagagaling lang sa church. Akala mo, aso, mangangagat na. Kagagaling mo pa lang sa church. Ano yung church? Religious activity lang sa'yo. Nakatagpo mo kaya talaga si Lord? Sino rin this week nakatagpo mo talaga si Lord? Nabago ang puso mo. Ha? Kahapon, nandun kami sa cleansing the temple sa Maine. 9 o'clock hanggang 5 o'clock nandun kami. Ni-enjoy namin ang presensya ng Lord. Abay, nung after lunch ba yun? Nakita ko yung isang anak ko, umahagol. Umiiyak. Si Daniel, umiiyak. Tapos nung pagkatapos, sabi ko, anak, ba't ka umiiyak? May mga lang ako, pinatawad ako. Diba? Iba talaga ang presensya ni Lord. Amen. Si Pastora biglang may binulong sa akin. Napatawad ko na. Ha? Hindi ako. Baka sabihin niyo, sino napatawad? Okay, sabi ko. Praise the Lord. Sabi ko, iba talaga nagagawa ng presensya ni Lord. Amen. Alam niyo yung iba, bakit hindi nawawala ang galit? Hindi ka naman nababago. Hindi ka naman pupunta sa presensya ni Lord. Ang meron ka, religious activity. Pag matagal kang pumupunta sa church, matagal ka ng Kristiyano, hindi nababago buhay mo. Evaluate ka. Kasi ang religious activity mo, hindi magbabago ng buhay mo. Amen. Alam mo ang nagbabago ng buhay? Presensya ni Lord.
intimacy with God. Si Lord lang makakapagbago ng buhay. Kaya nga sabi rito, beholding, nagbe-behold lang siya. Yung iba, siya, gagawa pa ng paraan. Alam mo, gusto kong mabago naman talaga eh. Nag-strive nga ako mabago. Don't strive to change. Just go into the presence of God and you will be changed. Transformation comes from intimacy with God. Sabi rito, we are transformed not by striving, but by beholding. Not by doing more, but by drawing closer. Kaya this 2026, gusto mong i-honor ka ni Lord? Sabi ng Panginoon, honor and riches are with me. With me are riches and honor. Amen. Enduring wealth and prosperity. Ang tagumpay, ang yaman, nasa presensya ng Diyos. Huwag kang mag-isip, ano bang gagawin ko? Magsisipag ako sa ministry. Wala pong masama doon. But you need to learn how to behold, just to enjoy. Sabi ni David, I want to dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord. Amen. Ambition says, I want to be seen. Intimacy says, I want to be changed. Sino ito gusto mo mabago buhay mo? Kasi alam niyo bakit? Kasi pag nandun ka sa presensya ng Lord, nababago yung desire mo. Amen. Nadabago yung motibo mo. Sino dito minsan nagbibigay ka? Oh Lord, magbibigay ako Kasi sabi nung pastor, pag nagbigay may pagpapala. Oh Lord, nagbigay ako, bakit wala pa rin blessing? Nasaan yung pagpapala? Teka lang. Yung motibo mo pala, kaya ka nagbibigay para sa pagpapala. Amen. Hindi ka nagbibigay para kay Lord kasi mahal mo si Lord. Naghahanap ka agad ng kapalit. Mali motibo. Sino rito pumunta ka sa church kasi hinahanap mo si Lord? Wala kayo bang hanapin dito? Excited ako mag-church. Gusto kong makita si Lord. Gusto kong maranasan si Lord. Pag iba motibo mo, bakit ka nag-church? Para may makuha. Teka lang, anong makukuha mo? Mali motibo mo. Check your motive. Because intimacy will develop your motive in your heart. When our motive is to please God, we are no longer driven by outcomes. Obedience becomes enough. Amen. Hindi ka tumitingin ng outcome. Hindi ka naghihintay ano magiging resulta pag nagbigay ako ng resulta. Although totoo naman, kami personally na-experience namin, if you are faithful in giving to the Lord, no? Kasi kami, we are practitioner, we are perceiver of giving, first fruit, nagbibigay kami, talagang grabe yung pagpapala ng Panginoon. Kaya kami, binabantayan namin yan. Si pastor sabi, pag dumating yung salary, binigay mo na ba yung tithes and offering? Automatic yan, send mo na. Bakit? Kasi we experience it. Pero hindi yun ang motibo mo. Amen. Na dahil nagbigay ka, Lord, nasan yung pagpapala? Ang mahalaga, sumunod ka. Amen. Outcomes belongs to the Lord. Sabi mo nga, outcomes belongs to the Lord. Listen, God is more interested in why you do something than how well you do it. Ulitin ko, God is more interested on why you do something than how well you do it. Ang galing nga ng pagkakagawa mo, mali naman ang motibo mo, walang points kay Lord yan. Amen. Ang tinitignan ni Lord, bakit mo ginawa? Why did you do what you do? Tanungin kita ngayong umaga, ba't ka nandito? Pastor, napilitan lang kasi diba? Ang kulit nung nag-invite. O ikaw nagpunta ka rito kasi gusto mo talagang maranasan ang presensya ng Diyos. Gusto mo talagang lumalim sa iyong Christian life. Amen. This 2026, marami kang gagawin. Pero I pray you know the why. Why you are doing what you are doing. Number 4, last. Intimacy leads to authorization. God entrusts and honor. Ang sabi ng Exodus 33 verse 17, tingnan nyo, naku, grabe itong si Lord.
Alam nyo, pag ikaw malapit ka kay Lord, alam nyo, pag ikaw intimate ka kay Lord, i-respect ka, i-honor ka ng Lord, i-authorize ka ng Lord, pagkakatiwalaan ka ng Lord. Tingnan nyo to ha. So the Lord said to Moses, listen to this word. Grabe nung binabasa ko to, grabe si Moses. Sabi ni Lord kay Moses, I will also do these things that you have spoken. Sabi ng Diyos sa Tagalog, Moses, gagawin ko din yung mga bagay na sinabi mo. Si Lord, pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Pero imagine mo, hindi naman niya sinabi. Si Moses lang ang nagsabi, pero sabi niya, Moses, gagawin ko din yung sinabi mo. Why? For you have found grace in my sight. And I know you by... Sabi, parang kumbaga, close tayo, Moses. Kaya yung sinabi mo, gagawin ko. Sino rito mo, gusto mo yung ganong favor kay Lord? Yung pag nag-request ka kay Lord, Lord, lambing naman. Baka naman pwede, Lord. Alam mo anak, dahil kilala kita, I know you by name, pagbibigyan kita. Sige na nga. Ang tawag doon, favor with Lord. Amen. Biro mo sabi niyong Lord, Moses, yung sinabi mo, gagawin ko. You know why? Because you found grace in my sight and I know you by name. Iba pag kilala ni Lord. This year, sino dito gusto mo kilala ka ni Lord? Ha? Yung pagka nanalangin ka, yung mga angel nakaabang sa heaven, nagkakagulo. Uy, may nirequest. Malakas kay Lord dyan. Di ba? Natatarantay mga anghel. Bakit? Alam nila, malakas ka kay Lord. Amen. Bakit? Kilala ka ni Lord eh. Si Moses. Kaya nga tawag kay, alam niyo ba title ni Moses? Sino nakakaalam? O yung mga medyo, matagal na. Sinong nakakaalam? O dito, ano ang title ni Moses kay God? Anong tawag ni Lord kay Moses? Thank you, Ethan. Friend of God. Friend of God. Maganda bang title yung friend of God? Yung anong tawag sa'yo ni Lord? Kaibigan ko yan. Grabe. Di ba? Imaginin mo, isang mataas na tao, pagdating mo, hindi, yung iba nagkakandara pa, yung isang sikat na artista nagkakandara pa, picture. Di ba, nagpipilahan pa sila. Tapos yung isang sikat na artista nakita, ay! Papasok, tawagin mga, tinawag ka, gulit yung mga tao, sino yun? Bakit? Kaibigan ko yan, kababata ko yan. Di ba? Bigla kang tinawag, di ba? Sino yung tawag ni Piolo? Pastor Jonathan, di ba, alala mo magkamukha tayo. Di ba? Yung pala close kayo, amen! Pagkaibigan mo, iba yan. Sabi ni Lord, ang tawag niya kay Moses, friend of, kaya nga sabi niya, I know you, kilala kita. Mga kapatid, iba ang kilala ni Lord. Iba ang favor ni Lord. This 2026, maraming pagpapala ang mga taong kilala ni Lord. Authorization is God saying, I trust you with my name. Authorization is God placing His reputation in your hands. Pinagkakatiwalaan ka ni Lord. Authorization is God allowing your voice to carry His authority. Pag ikaw malapit ka kay Lord, may pinag-pray kang may sakit gagaling. Amen. Pag ikaw malapit ka kay Lord, merong inaano ng mga unclean spirit, pag-pray mo, nadi-delivered. Bakit? Malapit ka kay Lord. Dala-dala mo yung authority ng Lord. Listen mga kapatid. God does not authorize strangers. He authorizes friends. Sino rito this 2026 gusto mo magamit ang buhay mo ni Lord? Lumapit ka kay Lord. Maging intimate ka kay Lord. Maging close ka kay Lord. Maging friend ka ni Lord. Amen. Pag friend ka ng Lord, yung favor ni Lord nasa iyo. Kaya huwag kayong magtaka. Ang pagpapalang dumarating sa buhay, iba-iba. Bakit si ganito pinagpala? Pareho lang naman kaming pumupunta. Pareho nga kayong pumupunta. Pero ikaw, hindi ka nagbe-behold. Hindi ka nag-i-enjoy sa presensya ni Lord. Amen. Ang hinahanap ng Lord, hindi yung present lang.
ang hinahanap ng Lord, yung malalim ang relasyon sa Kanya. Yung pag mag-isa ka na lang sa bahay, nananalangin ka. Mag-isa ka na lang sa bahay, nagbabasa ka ng Bible. Alam mo, yun ang hinahanap ng Lord. Pagka merong tinatawag natin na soaking night, pumupunta ka. By the way, yung dalawang magkasunod natin na soaking, every Friday ng 6 o'clock p.m. Starting this Friday, dalawang Friday po na magkasunod, gagawin natin cleaning the temple. Magpapalinis tayo kay Lord. Hanapin natin ang presensya ng Lord. Okay? So everybody is invited this Friday, 6 o'clock. And then sa susunod na Friday, if you're available, dito po yan sa Christ the Rock, kay Pian, 6 o'clock, punta po kayo. Cleaning the temple tayo for 2 consecutive Friday. Magpa-enjoy tayo sa presensya ng Lord. Magpalinis tayo. Sino rito gusto mo this 2026, malinis na malinis ka sa presensya ni Lord? Amen. Bakit kailangang malinis? Kasi pag hindi malinis, may bara. Nung isang araw, ako po ay nagpa-PMS ng kotse. Abay, nilabas yung mga filter nung sasakyan. Ang iitim na. Sabi nung mekaniko, Sir, kailangan ng linisin. Amen. Tinanggal yung mga gulong, nilinis. Tinanggal yung langis, pinalitan ng malinis. Abay, ang ganda na naman ng takbo. Sabi sa susunod, Sir, pag nagkaroon ng 27,000, ibalik nyo uli. Bakit? Kailangan uling linisin. PMS uli. Ang sasakyan niya, nililinis, ikaw pa. Sino rito kailangan mo ng spiritual PMS? Anong mangyayari sa sasakyan pagka hindi na PMS? Sabi ng mekaniko, Sir, pag hindi mo na PMS yan, pag lumagpas yan, ang masisira dyan, makina. Amen. Lalo na pag maglo-long drive ka, dapat pinapacheck up mo lagi. Pagka ang sasakyan, kailangan mong i-PMS, may problema, dadali mo sa mekaniko. Amen. Para maayos, malinis. Pag ang tao may problema, lapit tayo kay Lord. Magpalinis tayo kay Lord. Amen? Sino rito yung buhay mo? Parang di ba? Parang pag andar mo parang, di ba? Spiritual life mo, naghihingalo na. Kasi nga kailangan mo magpalapit kay Lord. Amen? So this Friday, magpalinis tayo kay Lord. So that we will be authorized. Hindi tayo stranger kay Lord. Friend tayo ni Lord. Amen? Sino rito willing magpalinis kay Lord? So, yan po ay 2 consecutive Friday. This Friday at saka sa susunod na Friday. Intimacy move us from being near God to being trusted by God. Pag yung intimacy nagiging consistent, listen, ang intimacy, bibigyan ka ng access kay Lord. Amen. Yan yung unang pinag-usapan natin. Pag may access ka kay Lord, pagpunta mo kay Lord, babaguhin ni Lord yung motive mo. Amen. At pag binago ng Panginoon yung motive mo, pagkakatiwalaan ka ng Lord. Sino rito gusto mo mapagkatiwalaan ka ni Lord? Bakit? Kasi secure ka kay Lord. Kasi alam mo ang identity mo kay Lord. Amen. Kasi may relationship ka kay Lord. Anong identity natin kay Lord? Sabi ng John chapter 1 verse 12, Yet to those who believe Him, to those who receive Him, to those who believe Him, He gave the right to become children of God. Anak ka ni Lord eh. Yun ang identity mo. Huwag kang maghanap nung tira-tira kay Lord. Amen. Ibigay mo yung best para kay Lord. Kasi si Lord ang gusto niya yung best para sa'yo. Alam mo ako, pag nag-iisip ako sa mga anak ko, gusto ko ibigay sa mga anak ko the best. Hindi ako nag-iisip na ano ba yung mga tira-tira. Gusto ko ibigay yung best. Kasi anak ko yung mga yan eh. Amen. Kung magbe-bless ako ng ibang tao, ibe-bless ko. Pero ibang ibe-blessing na binibigay ko sa anak ko. Amen. Sino dito nagbe-bless ka sa ibang tao kaysa sa anak mo? Anong una mong isipin? Anak mo o ibang tao? Siyempre anak mo. Si Lord, ang iniisip niya, yung anak niya, anak ko to eh. Pagpapalain ko to. Amen. Kaya lang, may intimacy ka ba kay Lord? Intimacy move us from being near God
to being trusted by God. Proverbs chapter 22 verse 4. By humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Gusto mo maranasan yung riches, honor, and life? Maging humble ka sa presensya ng Lord. Matakot kay Lord. Amen. Sino rito takot ka kay Lord? Minsan mas takot tayo sa problema. At dahil takot tayo sa problema, magko-compromise ka na. Kahit hindi na napiplease si Lord. Amen. Hindi mo na ako atin ng church. Bakit? Kailangan kong kumita ng pera. Nag-compromise na. Natakot sa problema. Bakit? Walang fear of the Lord. Sabi ng Lord, pagka ikaw nag-humble down ka, kinatakutan mo ako, riches and honor and life belongs to the Lord. Amen. Kaya nga nag-umpisa ko kanina, ano ba pinupurso ng maraming mga tao? Nagpupurso ang mga tao, ma-honor sila, ma-recognize sila, palakpakan sila ng mga tao, mapansin sila, sikat sila. Yan ang hinahanap ng tao. Pero hindi mo alam, lahat ng mga bagay na yon, makukuha mo pag malapit ka kay Lord. Kaya ngayong ating key verse, sabi ng Lord, with me is riches and honor, enduring wealth and prosperity. As we end, mga kapatid, itong apat na ito, nakita nyo? Number 1 this year, sino rito naniniwala we need access sa Panginoon? God invite us close to Him. Iniimbitahan ka ng Panginoon na mas maging malapit sa Kanya this year. Kung noong 2025, papunta-punta, pawala-wala, baka this year gusto mo maging close kay Lord. Pastor, pwede ba ako maging close kay Lord? Yes. Because if you are pursuing intimacy, may desire ka, sabi ni David, one thing I desire is to dwell in His holy temple, to behold the beauty of His glory. Grabe. Na-enjoy ni David yung presensya ni Lord. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng access sa aking presensya. Alam niyo, ang binibigyan ng access ni Lord, yung merong desire na maging intimate sa Kanya. Alam niyo, ang access kasi, picture mo, pintuan. Dito sa pintuan na yan, hindi mo alam kung ano yung nasa other side. Amen. Pero si Lord, sabi niya, bubuksan ko yan, anak. At pag nabuksan yan, lahat ng mga opportunity, lahat ng mga blessing, nasa likod ng pintuan na yan. Pero unahin mo yung presensya ni Lord. Unahin mo yung access mo sa Kanya. Kasi yung access mo kay Lord, kasama na lang yung riches and honor. Amen. Kumbaga, package deal. Amen. Huwag mong hanapin yung kasama sa package. Hanapin mo yung main thing. And what is that one thing? The presence of God. Number 2, identity. God affirms you. When you are intimate with the Lord, God is saying to you, you are indeed my child. Anak ko to eh. May favor sa akin to eh. And when your motive is right, God will transform you. Binabago ka ng Panginoon. Sino rito, this 2026, maraming dapat baguhin si Lord. Pabago tayo kay Lord. Ha? Alam niyo ang pinakamahirap? Yung mga maling nagawa mo ng 2025, inulit mo ulit ng 2026. Napalayo ka na nga kay Lord dahil dyan, inulit mo pa. Sino dito hindi ka papayag this 2026? Mapapalayo ka pa kay Lord. And then, ito yung resulta, kapatid. Authorization. God will entrust you. Alam niyo, ang Christ the Rock family po, God is calling us to apostolic ministry. What is apostolic ministry, Pastor Jun? Apostolic ministry, God wants us to engage in world evangelization. Amen. Na maraming mga tao ang makakilala sa Kanya. Sinong gagamitin ni Lord? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw. Willing ka bang magpagamit para maraming mga tao ang makakilala sa Kanya?
Siniwala pag ang tao walang Kristo sa kanilang puso, walang relationship sa Panginoon, they are destined to destruction. Amen. Kahit cute pa yan, mayaman pa yan, pag walang Panginoon sa buhay yan. Kaya tayo mga kapatid, we will involve in world evangelization. Kaya marami rito payayamanin ni Lord. Amen. Bakit? You will finance the kingdom of God. Huwag kang pumayag na hindi dadaan sa'yo, dadalay sa'yo pagpapala ng Panginoon. Amen. Ako sabi ko, Lord, pagyamanin mo ko. Sabi ng Lord, bakit? Lord, pag ako pinayaman mo, bibili ako ng church building mo. Sabi ko kay Lord, kahapon, nagpe-pray kami. Pinatawag kami ni Bishop Anong prayer mo? Anong request mo kay Lord? Pagyamanin mo nga ako. Bigyan mo ulit ako ng iba pang pipeline. Pag dumalo yung pagpapala, Lord, church building. Magpa-plant pa kami ng ibang church sa ibang lugar. Malay natin, sa Leyte, magkaroon tayo ng Christ the Rock Leyte. Hindi lang Leyte, katunog, Christ the Rock, Italy. Leyte, Italy. Diba? Ibang bansa, pwede ba magkaroon ng Christ the Rock Malta? Diba? Christ the Rock Macau. Kaya lang, bago ka magamit ng Lord, gagastos ka Amen. Kaya nga sabi ng Lord kay, pumunta kayo doon. Meron doong may-ari ng asno. Kunin mo yung asno. Nung papasok siya sa Jerusalem, meron may-ari ng asno doon. Bakit? Sabihin mo, hinihiram ni Lord yung asno mo. Yung donkey. May kinuha. Bakit? Anong gagawin niya sa donkey ko? Gagamitin daw ng Lord. Pinagamit niya. Di ba? Bakit? Para sa kaharian ng Panginoon. Si Lord, pagpapalain ka, hindi lang donkey. Mustang pa. Amen? Kaya lang, paggamit mo kay Lord. Sino to willing kang ipagamit ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Lord? Honor doesn't begin when people notice you. Honor begins when God knows you. And I pray mga kapatid, itong umagang ito, kung meron man sa atin sa kalagitnaan na ito, titingin si Lord, itong anak ko na to, kilala ko yan. Kung may pagkakatiwalaan ako ng yaman, itong anak ko na yan. Kung may pagkakatiwalaan ako ng gawain ko, itong anak ko na yan. Kung may pagkakatiwalaan ako na imumultiply ko ang covenant ministry niya, ang small group, mga Bible study dyan, ito ang pagkakatiwalaan ko. Bakit? Kilala ko yan. Hindi pagkakatiwala ni Lord ang kanyang gawain sa mga taong hindi niya kilala. Para makilala ka ni Lord, it involves intimacy with God. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Pwede ba tayong lumapit sa Panginoon? Let's just worship the Lord this morning.